Ito yung pasahero kong binigyan ako ng 250 pero ibinalik ko yung 50 sa kanya. Pero hindi niya rin ito kinuha. Sa halip ay sinabihan niya ako na lagi daw akong mag-iingat sa kalsada. Malaki kasi ang naging pamasahe ni ma'am na dapat ay discount ko yun sa kanya. Pagdating ko sa pick up location ay may nakita akong mga taong nag-aabang. Hindi ko alam baka nag-aabang ng ibang sasakyan o taxi dahil marami sila. Kaya huminto lang ako sa di kalayuan sa kanila para tawagan yung pasahero ko. At nang makita ko na may lumapit sa akin at tumingin sa cellphone niya at sinabi yung pangalan ko. Kaya nasisiguro ko na siya na nga talaga yung pasahero ko. Agad ko siyang inabutan ng hairnet o shower cap. Pagkatapos ay kinuha ko na rin yung helmet mula sa pinaglalagyan ko para igayak na rin para isuot at ibigay ko kay ma'am. Nang makita kong maayos nang naisuot ni ma'am yung shower cap niya ay isinuot ko na rin sa kanya yung helmet. Pagkatapos ay pumwesto na rin ako ng maayos sa pagsakay ng motor ko para makahanda na rin sa pagsakay ni ma'am. Hinintay ko lang din na maayos na makasakay si ma'am pero nung makasakay na siya agad na rin kaming umalis. Nung magsimula na akong magsalita at tanungin si ma'am kung okay na siya para makaalis na kami, nagulat siya at tuwang-tuwa dahil narinig niya mula sa helmet niya yung boses ko. Dahil minsan lang daw siya makaengkwentro ng ganito. Nung umalis na kami ay nagpaalam na rin siya sa mga kasama niya. Tinignan ko na rin yung magiging rota namin. Sa pagkakataong ito ay papasok kami sa highway kaya doble ingat ako dahil napakabilis ng mga sasakyang dumadaan dito. Kaya tsumitsyempo ako para makapasok kami at makalagpas ang mga sasakyan at maging maluwag ang kalsada bago kami pumasok. At habang nasa biyahe kami ay tinanong ko si ma'am kung okay lang siya. Kasi napansin ko na tahimik si ma'am at sa mga oras na iyon ay halos gabi na, alas 9 o alas 10 na ng gabi. Kaya mahagya akong kinakausap si ma'am para wag siyang antukin. Galing palang trabaho si ma'am at nag-overtime. Yun ang pagkakasabi niya sa akin. Tinanong ko rin si ma'am kung nagkakape siya kasi eksakto may dala akong kapeng mainit ni Move It. Natawa siya bigla at sinabi niya sa akin kung seryoso daw ba talaga na may dala akong kape gayong nakamotor ako. Sinabi ko kay ma'am na yung bag na nasa likod niya ay merong lamang kape at termos. Napahalakhak ng tawa si ma'am dahil hindi siya makapaniwala na meron pala talagang kapeng mainit na dala-dala ko. Kinakausap ko lang si ma'am na kahit na alam kong tipid niya magsalita dahil nararamdaman ko na inaantok siya dahil palay ang tama ng helmet niya sa helmet ko. Pagdating namin sa drop-off location ay tinuro ni ma'am kung saan siya bababa. Pagbabangan ni ma'am ay inalalayan ko lang ng bahagya at tinanggal agad ni ma'am yung helmet na suot niya at tinulungan ko na rin ito. Tinanong ni ma'am kung magkano yung babayaran niya at sa pagkakataong yon ang pamasahe ni ma'am ay nasa 227. Ang sabi ko ay 200 na lang at discount ko na lang yung 27 sa kanya dahil pauwi na rin ako pero hindi siya pumayag. Nagbigay siya ng 250. Nung makita kong 250 yung inabot ni ma'am ay ibinalik ko sa kanya yung 50 at sa halip na kunin ni ma'am ay tinapik niya ako ng bahagya at nagpasalamat sa akin at sinabi niya na mag-iingat daw ako lagi sa biyahe. Nang ma-drop ko na si ma'am ay umalis na ako agad. Sakto may nadaanan akong mga nakatambay, nakapwa akong mga biker at meron akong mga dalang kapeng mainit at biskwit kaya inilabas ko na ito ang kape at biskwit gayon din ang baso at inalok yung mga kasama kong mga biker para magkape ng kapeng mainit ni Move It dahil ang kapeng dala natin ay para ito sa lahat. Maraming salamat!